Balikan natin ang mga biyaheng Semana Santa sa NAIA. At live po mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta na ang dagsa ngayong gabi? Bok, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa departure area ng NAIA Terminal 3 para nga bumiyahe at magbakasyon ngayong Semana Santa. Sa ngayon, hindi na mahaba ang pila ng mga pasahero sa check-in counter sa parehong domestic at international flights. Ganyan din ang sitwasyon sa immigration counter para naman sa mga mag-a-abroad. So ngayon, Bok, yung sitwasyon dito sa Terminal 3 ay kalmado na, pero kanina hindi ganyan ang sitwasyon, talagang mahaba ang hintayan sa immigration kaya karamihan sa mga pasahero ay maagang nagpunta rito para hindi malate sa kanilang mga flight. Excited na si Rosalie at mga kaibigan na magbakasyon sa China ngayong Semana Santa. Matagal na raw nilang nabook ang tour package kaya hindi pa raw gaano kamahal ang presyo ng plane ticket. Inagahan na rin nila ang pagpunta sa airport para hindi malate sa kanilang flight. Kaya nga nag-early kami para hindi kami yung pag may problema, yung mga papers o ganun sa pila dyan, maayos ka agad. Nagbigay kami ng allowance sa time namin. Mas mabuti kami na lang yung mag-antay. Si Paulo naman na papuntang Seoul, South Korea, tuloy rin sa kanyang bakasyon kahit na may agam-agam dahil sa krisis sa Middle East. Nauna na raw kasi ang mga kabarkada niya roon at hinihintay siya para sa kanilang tour. Baka matagalan na raw ang susunod nilang trip abroad lalo't mas mahal na ang plane ticket dahil sa jet fuel surcharge. Sayang po yung ticket Saka parang last holiday na to I think. Kasi baka sa mga upcoming months, medyo mahirap na. Baka mahal na. Dahil inaasahan na nga ang pagdami ng mga pasahero ngayong araw, nag-inspeksyon ng Office for Transportation Security sa NAIA para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Inobserbahan nila kung paano ipinatutupad ang screening ng mga pasahero at pag-check sa mga bagahe nila. Ipinakita rin ang scanner na ginagamit para ma-detect kung may mga dala na ipinagbabawal na gamit ang mga pasahero, gaya ng mga patalim, flammable liquids, compressed gases tulad ng aerosols at butane. Automatic daw na nahihiwalay ang bagahe mula sa scanner kung may matitect na explosive materials at bala. Sa ngayon, wala naman daw silang nakitang aberya o banta sa seguridad ng mga pasahero sa NAIA. Pero marami pa rin ang nahuhulihan ng basyo ng bala at live ammunition. Simula nitong linggo, higit 200 na ang bala ang nakumpiska ng OTS sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Paalala ng OTS, tingnan mabuti ang laman ng mga bag para hindi maabala at madelay sa paglipat. Nangyayari kasi, nasa loob na sila bago pa nila nalaman na bawal pala magdala ng mga easy open cans, bawal pala magdala ng mga anting-anting na gawa sa bala, bawal pala yung mga pointed and bladed weapons. Kahapon lang nakumpiska sa isang babaeng pasahero sa Puerto Princesa Airport ang 2 M16 magazine at 65 piraso na live ammunition sa kanyang bagahe. Hindi siya pinayagan na makasakay ng eroplano. Habang sa Mactan, Cebu Airport naman nitong Lunes, nasa 13 marijuana cartridges at 3 drug paraphernalia ang nakumpiska sa isang lalaking pasahero. Nasa kustodiya na siya ng PIDEA. Bok, so far wala namang naulat na aberya at kanselasyon ng mga flight dito sa Terminal 3. Paalala pa rin ng mga otoridad sa mga pasahero na laging i-monitor yung flight advisory ng kanilang mga airline para updated sa kanilang status. Gayun din yung e-travel registration para mabilis ang proseso sa immigration. 2:00 ng mamayang madaling araw yung inaasahan na panibagong bugso ng mga pasahero para yan sa pinakamaagang flight bukas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.